Question, masaya daw ba ako dito sa Czech Republic? Kung i-compare ko ba ang Czech Republic sa ibang bansa, ano yung aking personal na knowledge or personal na opinion? Yan yung pag-usapan natin for today. And sana magustuhan niyo yung topic natin. So, yan guys. Dahil nga nabanggit ko sa inyo yung topic natin is about dito sa Czech Republic na kung okay ba sa akin dito sa Czech Republic. So, bibigyan ko kayo guys ng mga ilan na mga parang senaryo. Bibigyan ko kayo ng mga possible na pwede nyo pag-isipan bago kayo magpunta dito sa Czech Republic guys. So, ang tanong kasi sa atin sa YouTube channel natin, sa comment section natin is may nagtanong sa akin kung bibigyan ko daw ba ng rate ang Czech Republic, anong rate ang ibibigay ko? Okay? Way back 2022, kung kayo ay subscriber ko sa aking YouTube channel, naglabas po ako doon ng ilan sa mga sentiments ko dito sa Czech Republic, which is may mga bagay ako na hindi gusto dito sa Czech Republic or mga hindi ko medyo matanggap kaagad dito sa Czech Republic. But for now, ako po ay 2 taon na dito sa Czech Republic. 2 taon pala kasi way back 2022 ako nagpunta dito sa Czech Republic eh. So, sa 2 years ko po na pag-stay dito sa Czech Republic, masasabi ko na yung aking parang approval pagdating dito sa Czech Republic, so up to 100% is nasa 85% na. Ibig sabihin, above the passing grade na tayo. So, bakit po ganon? So, bibigyan ko kayo ng mga scenario guys. Way back 2022, pagdating ko pa lang dito sa Czech Republic, ang dami ko ng sentiments. Ano yung mga sentiments ko? Kasi may bayad ang basura. So, every year magbayad ka ng waste tax dito sa Czech Republic. Pero, syempre, yun pala ay nakadepende sa city. Dahil that time ay sa Brno po ako nagtatrabaho. So, sa Brno kasi is meron. Noong mga panahon ko na yon is nasa 670 crowns ang binabayaran. Una po yan. Pangalawa dyan is may bayad kami sa bahay. Ano yung ibig kong sabihin? So, once na may bayad kayo guys sa bahay, automatic po yun guys na kayo po ay kahit pagdating nyo pa lang, kayo po ay magraran na ng bayad sa bahay. Ano yung ibig ko sabihin? For example, ikaw dyan sa Pilipinas, di ba nung nag-a-apply ka ng pagtatrabaho, meron kang inupahan na bahay, umupa ka kunwari ng August sa bahay na yon. Dumating ka sa bahay na yon ng August. Okay? Pagdating ng September, di ba magbabayad ka ulit ng bago? Nagbayad ka na ng August na 1 month deposit at 1 month advance. Pagdating ng September, magbabayad ka ulit para sa month ng September naman. Pagdating ng October, magbabayad ka ulit and so on. So, yun yung scenario ko. Pagdating ko dito sa Czech Republic, August pa lang, ibig sabihin, August pa lang, meron na kaagad akong utang kay agency ko na 1 month advance and 1 month deposit ko. Gets guys? 1 month's advance and 1 month deposit ko. Magkano ang per month ko sa bahay? 6,500 crowns. So, wag na tayo mag-convert into pesos. I-explain ko na lang sa inyo into crowns. So, 6,500 magbabayad ka ng 1 month advance at 1 month deposit. Total of 13,000 crowns. August pagdating ko. So, yun agad yung utang ko kay agency ko. Kasi wala naman akong pera na pambayad, di ba? Pagdating ng September, unang sahod namin sa company namin. Ngayon, ang pagdating ko dito kasi is 4 days lang yung sinahod ko noong September. Kasi dumating kami ng August 11 dito sa Czech Republic. Pagdating ng August 20... I think 24, something like that, or 27. Basta 4 days lang ay pinasok ko sa month of August. Ngayon, yung 4 days na pinasok ko sa month of August, yan po yung sasahurin ko pagdating ng cut-off nila ng September 15. Kasi from August 1 hanggang August 30 is yun yung cut-off nila. Pagdating ng September 15, yun naman yung sahuran nila. Pagdating ng September 15, sumahod po ako ng good for 4 days lang. So, yung 4 days na yon sumahod lang po ako ng, I think, nasa 6,000 crowns. So, yung 6,000 crowns na yon is parang nagbigay ako doon kay company ko or doon sa aking agency ng para sa initial payment para doon sa aking advance deposit nga. So, 2,000 yon. So, magkano na lang matitira sa akin? And then, ano pa?
syempre kakain ka pa dito, di ba? Pagdating ng October, so buo na yung sahod ko, di ba? Buo na dapat yung sahod ko kasi nakapasok ako ng September 1 hanggang September 30 kasi ngayon yung cut-off niya. Pagdating ng October, syempre sasahod ako ng October 15. Kaya lang, pag sahod ko ng October 15, magkano lang ang sinahod ko? 11,000. Bakit? Kasi yung iba pang babayaran ko doon kay agency ko para doon sa advance at saka sa deposit ko is nagbabayad pa rin ako. So, ganun ang ganun yung scenario ko hanggang sa pagdating ng, I think, February or March ng next year. So, after 6 months, saka pa lang ako nakabawi dun sa, nakabayad na ako sa 1 month advance and deposit ko. Tapos, ano na rin ako, yung parang nakabili na ako ng mga something dito. Yun yung scenario dito sa Czech Republic. Way back 2022 yun, and way back nung bagong dating ako dito. Iko-compare natin siya pagdating sa Taiwan and sa Japan. Alam naman natin kung kayo ay nag-Taiwan, after 1 month is, ayan na yung sahod nyo. So, nasa inyo na kung meron kayong loan or wala kayong loan. Tapos, doon naman sa Japan is same lang din. So, ganun din yung scenario ko kasi before sa Japan. Hindi ko lang alam dun sa iba kung ganun din yung scenario nila. Okay? Pagdating nga dito sa Czech Republic, pagdating ko pa lang, may utang na kaagad ako. Ay kahit naman siguro sino na napakagaling mo sa pera, ay talagang mahuhublas Sadya naman, talagang ako'y nahirapan ng sobra doon. Pero after 6 months guys, eto na yung masasabi ko. Sabihin natin na as of now, so ako po ay nasa 1 taon na mahigit sa pangalawa kong company. And doon nga sa una kong company is 6 months lang ako. So yun. Ngayon dito sa pangalawa ko kasing company is wala akong accommodation. So, diyan ako pumalo. Diyan ako parang, okay, nakakapagbayad na ako ng mga ginastos ko, ng mga something, sabit ko, something like that. And then may natitira pa po sa akin. And for me, kung bibigyan nyo ako ng rate sa buhay ko dito sa Czech Republic, I give it 85% or 8 out of 10. So, bakit? Kasi balance po ang work dito sa Czech Republic. Ano yung balance? Ibig sabihin, may pasok ka ng Monday to Friday na 8 hours lang. Pagdating ng Saturday and Sunday, you have pahinga. So, may pahinga ka po nun, may rest ka nun, Saturday and Sunday. And then, 8 hours lang ang pasok mo. So, kung maging 12 hours ka, okay lang kasi overtime pay naman yun. Next natin is sa kagaya ko ng schedule ko naman is 15 days pasok, 15 days na rest. So, sa iba kong vlog nabanggit ko yan. So, parang same lang din ang sahod na ganyan. Pero ang aking pasok kasi is halimbawa ngayong week na to is 5 days. Sa susunod na week is 2 days. Susunod is 5 days ulit. Susunod is 2 days. So, may blanco siya. Every 2 days meron akong pahinga. So, yan yung scenario ko dito sa Czech Republic. Kaya masasabi ko na balance talaga yung work and lifestyle dito sa Czech Republic. Pwede ka kasing makagala. So, meron din kami na binibigay nila 25 days leave and napakadali pong magpaalam pagdating sa mga bossing dito sa Czech Republic. So, kung meron man siguro na medyo strict pagdating sa pagpapaalam na ganyan, siguro sabihin ko mga 5% lang. Pero, yung mga nakikilala ko or mga nakakausap ko, napakadali para sa kanila ang mag-leave pagdating sa usaping leave. So, kung gusto nilang magpunta ng Italy, Paris, something like that, so, madali na po para sa kanila makapunta doon. So, yun yung masasabi ko, no, guys. So, sa nagtatanong, syempre, nabanggit ko yung may bayad pa rin ng basura. So, depende nga po yan sa inyong city. Sa city ko before, which is ang Brno, is may bayad po ang ating basura. Pero dito sa napuntahan ko before ngayon, hindi ko alam kasi nung nag-update ako, hindi naman nila ako hinihingan ng bayad sa basura. Kasi nagtanong na po ako niyan before sa aming ministry kung paano ba yun. Baka mamaya niyan, lobo na pala yung aking utang, hindi ko pa alam. So, yun naman ang naging sagot sa akin na depende nga daw po yan sa city. Pero yung city ko ngayon is hindi daw siya kumukuha ng bayad. I don't know, pero yun yung information na nakuha ko. So, yun lamang and have a nice day. Sana nakatulong ako sa inyo at sa mga nagtatanong kung ano yung lifestyle dito sa Czech Republic.